May bahid ng lungkot ang mga taga-Marawi na apektado ng bakbakan. Ngayong masaya dapat nilang ipinagdiriwang ang pagtatapos ng Ramadan. Sa ngayon, may panandalian tigil putukan para kahit paano'y makapagsaya sila. Mula sa Marawi, may ulat on the spot ang aking partner na si June Veneracion. Partner mga kapuso, ang Idil Fitir ang isa sa pinakamasayang okasyon para sa mga Muslim. Ito ang katumbas ng Pasko para sa mga Kristiyano. Pero lahat na yata ng mga nakausap namin dito, isa lang ang sinasabi. Ang Idil Fitir ngayon ang pinakamalungkot sa kasaysayan ng Marawi. Syudad na lugmok sa krisis, syudad na winasak, at patuloy na winawasak ng terorismo. Sa kabila ng krisis, hindi pa rin nawala ang ngiti sa mga mukha ng mga taga-Marawi ngayong espesyal na araw ng Idil Fitir, ang pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Pero sa likod ng mga ngiti at naggagandahang damit, hindi maikukubli ang lungkot ng mga taga rito. Mas naramdaman ito sa sermon ng kanilang imam. Naiyak siya habang nagsasalita tungkol sa pagbangon ng Marawi mula sa kaguluhang dala ng Maute Group. Hindi lang siya, pati ang mga nakinig, naluha na rin. Ang yakapan, nasundan ng iyakan. Ito raw ang pinakamalungkot na Idil Fitir sa kanilang naranasan. Sa halip na nasa bahay sila at nagsasaya, nasa evacuation center o nakikitira sa mga kamag-anak mula pa nung pumutok ang kaguluhan, mahigit isang buwan na ang nakakaraan. Para bigyan ng pagkakataon ng mga taga-Marawi na maipagdiwang maski papano ang Idil Fitir, nagdeklara ng humanitarian pause o ceasefire ang armed forces mula alas 6 kaninang umaga hanggang alas 2 mamayang hapon. Mula nang nagumpisa ang opensiba laban sa mga terorista, ngayon lang tumahimik ng ganito sa lungsod ng Marawi. Pakinggan natin ang emosyonal na pahayag ng gobernadora ng Lanao del Sur. Siguro po may kasalanan tayo na hindi natin, kaya tayo nagaganito. Tsaka kayo naman pong sumira sa mga kwan. Tama na. Mawa kayo sa mga constituent yung nangyari sa Marawi. Nangyari sa first time kasi ito nangyari sa lugar namin na nagkaroon kami ng Idil Fitr na iba sa lahat ng dinana namin na Idil Fitr na hindi namin kapiling yung ibang mga kapamilya namin. Hindi kami makapag-celebrate ng tulad ng kaugalian namin. Partner, dahil nga may humanitarian pause o ceasefire, maski pa paano ay nakakalabas tayo dito ng walang helmet. Pero sa mga ordinaryong araw, sa mga ordinaryong pagkakataon, ay kapag nandito kami sa ganitong pwesto, lagi kami nagsusuot ng helmet para na lang makasiguro. Partner. Alright, partner. Gusto ko lang malaman dahil sinasabi mo na ang humanitarian pause or ceasefire ay hanggang alas 2 lamang. Paano yung mga iba pang mga selebrasyon paglipas ng alas 2? Pagkatapos ng humanitarian pause partner, unless i-extend ng liderato ng armed forces, ay inaasahan natin na magpapatuloy na naman ng opensiba laban dun sa mga natitirang miyembro ng Maute Group dun nga sa gitna ng lungsod nitong Marawi. Kaya siguro mga 2 oras na lang ang natitira para maski pa paano pagbigyan yung mga taga rito na makapagsaya. Pero ang hirap din magsaya sa ganitong pagkakataon na hindi sila sama-sama. Nasa mga evacuation center sila, dapat nagbabahay-bahay ang mga yan, namamasyal. Pero kita mo, ang nangyari sa kanila dahil sa kaguluhan dito. Partner, na banggit mo sa iyong ulat na ngayong araw, yung isa sa pinakatahimik na naranasan nyo sa nakalipas na isang buwan, no, magmula nang pumutok nga itong labanan sa pagitan ng mga authorities natin, ng gobyerno at ng Maute Group. So, naramdaman din ba yung pagsagot nung, kumbaga yung pag-recognize o pagrespeto mula sa mga Maute Group dun sa humanitarian ceasefire or yung humanitarian pause na ipinatupad ng gobyerno? Mukhang ganun din naman yung nasa kabilang panig, doon sa panig ng mga terorista. Mukhang wala din naman silang hakbang na ginagawa, partner. Kasi talagang i-consider din natin at intindihin natin na kabilang sa mga kondisyon nitong pinapatupad na humanitarian pause o ceasefire nitong armed forces, pwedeng ma-lift yan kapag nagkaroon
nagkaroon ng paputok o nagpaputok mula sa kabilang panig ng mga maute. Kapag yan at gumawa sila ng hakbang na pwedeng mailagay sa panganib, yung mga tropa na nandiyan sa gitna ng lungsod ng Marawi, yan ay hudyat para sa armed forces na ituloy ang laban at magsimula muli ang opensiba kahit hindi pa natatapos yung hanggang alas 2 na ceasefire, partner. Okay, nais ko lang ding linawin, no, may mga balita lumabas, na-quote pa itong si Lieutenant General Galvez na sinasabing marahil daw talaga itong si Isnilon Hapilon na isa sa mga leader din ng grupo ay nakaalis na talaga ng Marawi dahil hindi ito na pagkikita sa lugar sa nakalipas na mga ilang araw dyan sa bakbakan na yan, partner. May balita ba kayo na nakuha tungkol dito sa impormasyong ito? Yang impormasyon ni US MINCOM Commander Lieutenant General Carlito Galvez ay talagang nakakagulat, partner, no? Yung mismo kung may admission siya na gano'n, na partner. Pero bago pa yan, meron na rin tayong nare-receive na information na nagsasabi sa atin mula sa mga sources sa loob din ng Armed Forces. Sabi, i-follow up daw yung whereabouts ni Isnilon Hapilon. Mga 2 weeks ago yan, sinabihan tayo, dahil ang information sa kanila, wala na dito sa gitna ng bakbakan itong si Isnilon Hapilon. Pero sinubukan naman nating i-counter yan, counter-check, dun sa mga official sources natin dito sa Armed Forces nung nakuha natin ang impormasyon na yun 2 weeks ago. At ang sinasabi naman nila, particularly si AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo, ang sinasabi niya ay very positive sila na nandito pa rin sa gitna ng labanan itong si Isnilon Hapilon at kasama sa mga nagkukommand sa mga teroristang Maute, partner. Oo, medyo nakakagulat yun na talagang dalawang matataas na leader din ng militar ang nagsasabi na magkaibang conflicting statements. And if ever, ano ba ang magiging implikasyon nito dun sa strength ng Maute Group, partner? Ang implikasyon kapag nagkatotoong wala na nga dyan si Isnilon Hapilon ay napakalaking dagok yun, partner. Isipin mo ang isang leader ng mga terorista na ilang taon na nilang hinahabol, na ilang beses na nilang sinasabing una napatay, nasugatan, buhay naman pala. Napakalaking dagok nito, lalo na sa tindi ng pinsalang inabot nitong lungsod ng Marawi. At the end of the operation, malalaman na lang na nakatakas pala itong si Isnilon Hapilon. Kaya napakalaking problema na nakikreate niyan. Ang laking epekto niyan dito sa ginagawang operasyon ng Armed Forces. At saka, pardon me for saying this, ang laking insulto niyan sa Armed Forces kapag nagkatotoo. Partner. Alright, maraming salamat, partner, at mag-iingat kayo dyan. June Veneracion.